ngayong pag-aaksyon o hindi pag-aaklas, okay? Pag-aaklas para sa Pilipino dahil yung ginawa ni Bangag Jr. na hindi niya naubos maisip ito na ito yung mangyayari. Sasagot sa panawagan, katulad ditong INC, and I hope, mga kababayan, hindi lang INC ang sasagot. Pati mga Katoliko na katulad ko. Pati iba pang what you call it, religious group, dahil imbis na unahin nga ng bangag na presidente ninyo at si Lisa Tanas at si Tambaluslos ang mga problema, which is sila ang gumawa ng problema sa pangangawat, mga kababayan, pag nanakaw ay nagkaroon ng backfire sa kanila, di ba? So bumalik sa kanila yung kanilang, sabi nga nila, ang basurang itinapon, babalik at babalik din sa'yo, di ba? Parang may ganong, what do you call it? Public announcement. Nung mga bata pa tayo, ang basurang tinapon mo, babalik sa'yo. Kaya eto ngayon ang nangyayari na kunwari, nagpapalakas siya sa taong bayan na wag nating i-impeach yan, na maayos siya, hindi siya yung nasa likod o utak nitong impeachment na ito, para kunyari ang kanyang intensyon sa taong bayan na ay okay naman pala si Bangag kasi hindi dapat sinusuportahan yung mga gano'n ng makakaliwang grupo na naghain in the first place. Mga kababayan, magkakasabwat si Martin Romualdez, si Lisa Tanas, si Bangag Jr. dahil kaalyado na nila yung mga makakaliwang grupo. Kaya ngayon, yung pagpanggap ni Bangag Jr. na kunyari ay wag nating i-impeach si Inday Sara, nag-backfire o bumalik sa kanila sa kabila ng kanilang pagsisinungaling. Kumbaga, yung drama kasi ni Bangag na ay, andyan na yan. Sabi niya yung kanyang text messages daw, na nag-leak daw yung kanyang messages. Di ba, ang sabi niya sa Congress, sa mga Huwad Committee, na wag nang i-impeach sabi ni Bangag, wag i-impeach si Inday Sara. Yun yung drama niya. Dahil nga, sarado ang utak, pulboronic, hindi makakapag-isip ng tama. Kumbaga na-miscalculate niya kayong mga taong bayan. So ba yung text sa akin? Okay, nami-miscalculate niya o hindi, paano magkaroon ng tamang kalkulasyon ang isang addict sa pulburon? Paano magkaroon ng tamang pag-iisip? Si Junior, kasi in the first place, hindi naman tama yung pag-iisip niya. At ang kanilang intention is talagang mangawat, magnakaw, lubugin ang pera ng, lubugin ang inyong kabuhayan. Ulitin natin, 5,500 flood control, na ghost flood control, di ba? Akala kasi niya, mga kababayan, makukontrol nila through their trolls. Yung mga bayad na mga ngetpa o mga dugyot nilang media and vloggers, di ba? Akala nila, makukontrol nila yung narrative na, okay, ito ang drama natin. Di ba? Kunyari, magsisend ng text message si Bangag. Para kunyari, talaga namang hindi niya inaayunan yung pag-i-impeach nitong kay Inday Sara. Kunyari, manawagan tayo. Pero yun nga, dahil basura, okay? Basura, yung pinagsasabi niya, at alam naman ninyo na puro kasinungalingan, mga kababayan. So, na-trap ngayon. Kumbaga, nahulog si Bangag Jr. sa sarili niyang katangahan, sa sarili niyang kabangagan. Kumbaga, nalaglag siya sa kumunoy. Kaya eto na ngayon ang napakagandang pangyayari dahil I hope sunod-sunod na ang mga religious institution or groups na manindigan at magsabi ng katotohanan at kasama na yung pinakamamahal kong religious group, which is yun ang kinagisnan ko, ang Katoliko. At sana itong putang inang pare dyan sa EDSA na si Siciliano, yung Jerome Siciliano na yan, ay wag nang hindi siya wag na magpabayad wag na magpasindak. Alam ko may pressure, pero kitang-kita yung hayop na pare na yan, okay, ay mukhang umikot ng kanyang tumbong at takot na takot kay Lisa Tanas o maaring nabigyan ng sobre, kaya naman ay pinalayas niya doon yung mga nasa EDSA. And I'm looking forward, mga kababayan, ay tuloy-tuloy na dahil nga na malulunok talaga ni Bangag Jr.
ang kanyang laway dahil sa kabangagan niya. Imagine, ang galing ng pagka-deliver ng dalawang ng dalawang news anchor na sinusuportahan po namin ang panawagan ng presidente, di ba? Marcos Jr., aka Bangag na Bangag. Di ba? Ang kanya hindi dapat isulong ang impeachment kay Inday Sara at unahin dapat ang mga suliranin ng ating bayan. So yun yung nakikita natin mga kababayan na talagang napakagandang pangyayari kahapon dyan, dyan sa Pilipinas or ngayong araw dahil na bumagsak si Bangag sa kanyang sariling patibong. 'Di ba? Patibong niya 'yun na kunwari, nagme-message siya sa Huwad Committee o sa Congress na wag na isulong 'yan. Wag na isulong yung na 'yan. Impeachment na 'yan kay Vice President Sara. Pero sa totoo lang, 'yun ay kadyutahan at dahil hindi gumagana. Okay? Ang utak, mga palangga. Alright? Hindi nagana yung utak ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos na hindi sila makapag-isip ng tama, 'di ba? So ngayon, ang tawag doon mga palangga na what? Na hijack. Na hijack ngayon ng mga like ng INC yung kanyang parang yung kanyang panawagan na hijack yung kanyang narrative na parang okay yan pala panawagan mo di sige sakyan natin. Okay? Hijackin natin at sasabihin natin sa ating mga group, sa ating mga religious group members na oo nga naman. Tama nga naman ang sinabi ng ating presidenteng Bangag, 'di ba? Na wag natin i-push ang impeachment kay Inday Sara. Kasi ang intention kasi talaga ni Bangag para magmukha siyang mabuting presidente na hindi niya inaatasan o hindi niya hinahayaan itong mga Congress o itong mga makakaliwang grupo. Ito sila Tambaluslos, 'di ba? Ang galing-galing ng INC at they're very, very brilliant nung sinabi ito ng dalawang broadcaster. And of course, meron po yang basbas. Meron yan, bago nagsalita yung dalawang newscaster na yan, ay meron yang pagpupulong diyan sa INC na pinag-uusapan nila. O sige, total, yung sinasabi ni Bangaga na wag palang dapat talagang hindi i-impeach si Inday Sara dahil dapat, yung unahin ay mga problema ng bayan. Sige, kunin natin yung limelight na yan, parang gano'n. Hijackin natin yung mga eksena. Tayo ngayon ang manawagan sa taong bayan at sa ating mga miyembro, sige, go na tayo. Dapat talaga unahin itong mga problemang ito. O, di ba? Bonggang-bongga ang mga eksena. Kaya naman, my God, dahil lutang si Marcos Jr., dahil Bangag, mga kababayan, dahil alam naman natin na yung mga lumalabas kay Bangag ay kabaliktaran sa tunay na intensyon nila. Okay? Sa bayan o sa kay Sara Duterte. Tunay na kunwari, di ba? Na kunyari hindi nila i-impeach, pero my goodness, November of 2023, di ba? Sinabi ko na sa inyo, paikot-ikot lang ito na ang kanilang target ay eliminate the opposition or the mga critics like me, like Inday, like you, lahat tayo, even yung mga commenters, yung mga vloggers, sinusupina, umattend lamang doon sa press con, sinusupina, hinaharas, tinatamnan ng kaso, like ako, merong assassin na naka-assign sa akin na ginawa ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., itong ambassador dito at ni Robles, may bounty ang ulo ko. 'Di ba? Sa kabila ng kaputahan ng gobyernong ito na kunwari neutral, ganyan. So ngayon na trap sila doon sa kanilang kasinungalingan. 'Yun ang gusto nilang palabasin ganun ang mga mafia. Ganun ang mga sindikato. Sa harap niyan, bait-baitan, gagamitin niya, pati mga religious group, gagamitin yan. Gagamitin ng mga batang, paslit, di ba? Tignan niyo sa mga, kahit sa mga pelikula, ano ang ginagamit yung mga bata sa pagnanakaw o sa pagpanggap na kunyari bait-baitan. Di ba? Even yung mga, yung sa pulboronic o sa pangdurukot or di ba? Napag-usapan natin kahapon na let's say dyan sa mga kalsada, ano ba ang ginagamit nila? Mga bata, nagamit ng sanggol o mga paslit. May nakikita pa nga kayo na kunyari,
yung mga common, mga pelikula noon ng bata tayo na, kunyari, ang bata kakatok, ganyan-ganyan, nagpakaawa, yung pala, akyat bahay gang, o yung mga bata, yun ang ginagamit para umakyat sa bahay, so kumakasya dun sa mga bintana, yung mga ganon, typical yan. Mga kababayan, typical na sindikato at mafia ang bangag na ito. Kaya yung dramatization 101 niya, nasa kabangagan niya, na huwag na natin ipin si Sarah, tapos pinakalat nila. Imagine mo, yung text messages na supposedly, supposed to be private, nagkalat sa mga mainstream media. Anong ibig sabihin yan? Pinakalat nila. Pinakalat nila, sinend nila itong bangag na gobyerno na to para magpanggap na kunwari ayaw nila ng idea na i-impeach si Inday Sara. Pero again, dahil nga mga bangag, mga kababayan, hindi nila naiisip yung magiging yung kalabasan. 'Di ba? At ito na nga yung ginagawa ngayon ng INC na nagsabi sila na susuportahan nila ang panawagan ni Presidenteng Bangag, di ba? Ang ganda ng delivery. Sinusuportahan po namin ang panawagan ni Presidente Marcos na wag nga i-impeach si Sara. O di ba ngayon? For sure, nagwawala na ngayon mga yan, ang mga bangag at naghahanda na sila. At natatakot na yan sila sa pwedeng maging epekto ng mga ginagawa nila at maging epekto nitong panawagan ng INC. Nauna na ang EDSA Friday Group at ibang mga group na since June pa lang sila Maui, sila JM, sila Nico, sila kung sino pa, sila Channel 167 at yung mga umattend doon, sila MJ, sila Joey, lahat ng mga pumunta sa EDSA, 'di ba? Nag-alsa na, nagsalita na. Peaceful movement ang panawagan natin. At now, ang tagal po natin na nanawagan sa mga religious group, and thank you, my brothers and sister INC. Madam Elena, this is it. Diba? Ayan, ang aking Madam Iglesia yan, no? Lagi yan sumusuporta sa tama at sa likod ko. Thank you. I know you're watching and I can't wait to see you. So, eto na. Nanawagan na ang inyong pamunuan at talaga namang napakaganda ng pangyayari ngayon, mga kababayan. Now, anong gusto ko sabihin sa inyo? Gusto nyo ba marinig ang aking panaginip? Gusto niyo ba marinig ang aking panaginip bago ang ating iba pang mga usapin? Okay, pero bago ang lahat, batiin muna natin. Magbati muna tayo sa ating mga palangga. Ayan, sila Jacob, sila Fidel, okay? Ayan, at marami pang iba. So ngayon, mga kababayan, eto ang eksena, gama. Hindi ako nananaginip ng everyday, every other day, every week. Minsan lang talaga ako managinip. Maaring, kung marunong kayo magbasa o mag-interpret. Di ba kagabi, sinare ko sa inyo yung panaginip ko na ginorgor ko si Lisa Tanas, na binali ko yung liog nilang dalawa, di ba? Kahapon, nanaginip na naman ako. Okay? Ito na kaya. Alright, ito, kailangan ninyong pakinggan ng panaginip. Sa bahay, dito sa bahay, lumabas ako sa backyard. Okay? Doon sa backyard, dito sa may puno, nakita ko parang may butas na parang kasya yung tao. Okay? Butas sa lupa. May butas sa lupa. Tapos, tinignan ko yung butas. Naglalakad ako dahan-dahan doon para i-approach yung butas sa lupa. Parang yung lupa galing sa ulan basa. Nag-slide ako na gano'n. So pag slide ko, napausgang ba ako, napaupo akong ganyan, tapos nakikita ko, may naririnig akong tao. Okay, naririnig akong tao. Maraming tao. Parang nagpo-protesta or kung ano, basta maingay. Tapos biglang pumasok ko sa bahay, nakikita ko parang isang parang commotion or something. Nakita ko mga middle, yung parang mga batang kalalakihan na nasa mid-25s or mid-30s, mid-20s yung kanilang edad. Ngayon, meron silang dalang para silang demolition team. Mga palangga, gigibain yung bahay ko ng bonggang-bongga. Gigibain. Sabi ko, teka muna. Sabi ko, ano gagawin niyo? Utos daw ni Lisa Tanas. Utos ni Lisa Tanas, gibain ang bahay ni Maharlika. Sabi ko, ganon. Sabi ko, ikaw, sabi ko palangga, susunod ka ba sa demonyo? Susunod ka ba sa mga bangag na to? Tinry ko daw na i-convince itong mga to kasi sisirain nila yung aking bahay. Ngayon, sabi ko, hold muna. May tatawagan lang ako. So, nagtawag ako ng police.
Walang sumasagot hanggang sa pumasok ako, sabi ko kay Palangga, Palangga, sabi ko, ito mga putang inan to, padala ni Lisa Tanas. Pero pagpasok ko, dito sa sala namin, nakita ko bonggang-bongga, para siyang, yung sala namin sa panaginip ko, parang isa siyang mansyon, yung sala. Tapos may grand piano, tapos merong, parang alam mo yung mga high ceiling na bahay. Tapos nakita ako dun sa isang long table, parang may 8 tao dun, may isang pare, pero hindi naman Siciliano. Hindi sila nagsasalta, parang may hawak na baraha. Tapos kinakausap ko sila. Sabi ko, Father ka ba talaga? O alagad ka ni Satanas? Nakikita mo yung ginagawa, sisirain yung bahay namin. Sabi ko, sisirain yung bahay namin, wala kayong gagawin. Tapos si Palangga ako, dito sa, alam mo, para makatotohanan yung panaginip ko. Ngayon, ito si Palangga, may kinakausap, parang isang negosyante, parang oligarch, na inaawat niya na, o kausapin mo si Lisa Tanas. Bakit nagigibayan yung bahay namin? Parang ganun, no? Pero hindi nagsasalita yung mga tao. Ako lang yung nagbibida-bidaan sa panaginip ko. Tapos nakita ko talaga, dun sa long table, may grand piano kami. Wala naman kami grand piano. Tapos high ceiling na bonggang-bongga. Parang malamansyon. Walang gulo, walang komosyon, pero merong presensya ng 8 tao. Tapos yung pare, parang susugal sila. Ako lang yung tratatatata. Pare, alagad ka ba ni Satanas o alagad ka ni ganon? Ito panaginip na to, bago ito nag-release ng statement ng INC, ha? Kasi ako naging busy ako kahapon. But anyway, hindi ako nakapag-vlog. Busy-busy yan. So anyway, sabi ko kay Palangga, ito ang senaryo, ha? Nasa backyard, nandoon na yung mga demolition team. Pero hindi ko sila nakikita na binabangga pa nila, na binubuksan nila yung binawasak nila yung bahay. Kasi sabi ko, hold on, may tatawagan ako. So pumasok ako sa bahay, yun nga yung nakikita ko, si Palangga ko, may kausap na parang oligarch na business person. Tapos yung mga pare. So sabi ko, hindi mo pwede to. Putak, nagbumura ako sa panaginip ko. Putang inang Lisa Tanas, so putang inang bangag to. Talagang pati bahay ko, gigibay nila. Sabi ko sa Palangga, akin na yung cellphone mo, magla-live tayo, kailangan malaman ng taong bayan. Sabi gano'n. So, ako pala muna yung cellphone ko. O ito, sabi ko, magla-live ako ng ganyan. Cellphone ko muna kinuha ko. Ganyan. Palangga, habang nagla-live ako, hindi nakikita yung sitwasyon na may gustong bungkal, tapos may pare. Ang nakikita, parang yung ang lawak-lawak, ang daming tao na parang may kantahan, may nagko-concert, walang kaguluhan. Nagsasaya ang tao, nagre-rejoice sila. Sabi ko, bakit nagko-concert to mga taong ito? Ito yung nangyayari ngayon sa akin. Bakit ang lumalabas sa phone ko, nagla-live ako, bakit iba? Sa kaputang ina, ginajam na naman ako ni Lisa Tanas. Gamura ako ng mura. Live uli ako ng ganyan-ganyan. Ang lumalabas, mga tao, as in, parang alam mo yung concert na napuno ang buong yung buong kalsada, punong-puno. Na ang nakikita ko, may mga gitara yung mga tao, nagsasayawan. Tapos naiinis daw ako. Sabi ko, bakit hindi po pwede to? Bakit ganito yung lumalabas sa live ko? Tapos sabi ko dun sa, take note ha, yung mga bubungkal, yung may mga dalang pangsira sa bahay, hinold ko muna. Sabi ko mga mid-20 sila, walang pagbubungkal. Kasi sabi ko, wag ka munang magbungkal. May tatawagan ako. Tapos pumasok ako ng bahay. Tapos sabi ko kay Palangga ko, akin na yung cellphone mo. Baka dyan ako magla-live. Alam mo, comedy yung ko. Lagi may comedy yung panaginip ko. Tapos habang nagla-live ko, sabi ko, habang hinawakan ko yung phone daw niya, sabi ko, wala ka palang followers. Sabi ko, wala ka palang followers. Sabi ko, sino naman manonood sa akin sa Facebook Live? But anyway, tas nagising ako. Pero prior to that, kinuwento ko to sa sister ko, sa kaibigan ko, sa 4 kong kaibigan. Naku, mukhang yung may pangitain yung panaginip mo. I don't know. Mga kababayan, sinabi ko sa inyo, maraming nangyari sa buhay ko, masama man o mabuti na napanaginipan ko 3 weeks before, 4 weeks before, or maybe months before. So, nagtataka ako, bakit ako nananaginip ng sunod-sunod? Sunod na. I hope pagising ko, wala na sila. Diba? Ano sa tingin niyo ang interpretation ng panaginip na yon, Palangga? Sino yung mga palangga dyan? Ha? Anyway, Naka, Jeep Wrangler. Ano sa tingin niyo yung interpretation na yan? Okay? Ngayon nag-party lahat sa Congress sa Malacanang, inabot ang white envelopes. Okay? Ano daw? Sabi ni TJ, your dream is a glimpse of things to come. Grandeur will be destroyed by the people's initiative. Your house that was not destroyed represents the Philippines. Oo nga, Palangga. Nagtataka ako kasi yung
eto ha, dun sa panaginip ko, yung mga mid-20s na mga kabataan, nakinig sila sa akin. Dun sa panaginip, wala silang, hindi ako lang ang bida sa panaginip ko. Wag, sabi ko, hold, may tatawagan lang ako, hindi mo pwedeng gibain yan. Huwag kayo sumunod kay Satanas, taga si Satanas ang bida doon. Huwag kayo sumunod kay Bangag. Tapos ang pinaka doon, nung pagising ko, sabi ko, oh my God, anong sinyalis? Ang dami-daming tao, naiinis ako. Sabi ko, bakit kayo nagko-concert? Bakit ito yung nakikita ko sa camera ko? Bakit iba? Kasi ang gusto kong ipakita, yung gustong bungkalin yung bahay at yung mga pare na sa loob ng bahay ko. Diba ganun yung panaginip? Okay, meron ba dito? Alright. Oh, si Attorney Nick lang daw makakasagot niyan. Your dream means victory. You will rejoice at the end of line. Young people will support you, sabi ni Edgar. Ayun na nga. Kasi mid-20s yung mga bata, tapos hindi sila, di ba, pag mga demolition team, yung mga hinahire ng mga yan, talagang parang mga sunog baga na handang matsugi, di ba? Yung mga demolition team sa mga squatters era. Eto, naaliwalas yung mukha nila, mga bata pa, tapos hindi sila nagsasalita. Siyempre, sunod-sunuran na siya sa utos. Sabi ko, palangga, ina-address ko sa palangga, bakit kayo susunod kay Satanas? Bakit? Sabi ko nang ganon, gigibain niyo yung bahay ko. Ano? Basta ganon ang mga eksena. But anyway, sabi ni Rachel Tan palaga, inshallah, parang celebration. I know, pero sabi ko, bakit ganon? Ang lumalabas sa cellphone ko, iba. Nagsasaya sila, samantalang dito may gustong gibain yung aking bahay. So anyway, mga kababayan, I don't know, sabi ko nga, hindi po ako nanaginip ng everyday. The last time na naginip ako, I think na, nagkatotoo, last year, okay? Na nagkatotoo yung mga bagay-bagay last year. Tapos ito, and I am looking forward na itong mga panaginip na ito ay may significance o mayroon talagang ibig sabihin dito sa laban na ito. Alright? Peaceful rally na yon, sabi ni Diosel Sos. Alright. Sabi ni Arnele, ang panaginip po, Maharlika, magbabayad ng kasalanan ang mga hayop. Alright? That's true, mga kababayan. Kasi nga, imagine mo, takot na sila. Bakit? Si Tambaluslos, di ba, nag-propose na akala mo parang presidente. Kinausap yung mga senior officers ng AFP na dadagdagan daw yung kanilang allowance sa 350 pesos per day ba? Okay? Pinopropose pa lang yun. Samantala, kayong mga palangga, kayong mga senior, junior, whoever you are, sa AFP, nakikita ninyo kung ano ang kaputahan ng gobyernong ito. Imagine mo yung na 350 pesos na yan. Yan ay parang suhol o bayad sa inyo.